Okay, situation. A steel column is fixed at the bottom and hinged at the top. There is no side sway. The concentric load that will cause initial buckling of a column within the proportional limit is the Euler buckling load, PE. So pi squared EI over S. Ito yung Euler's buckling load daw. Okay, and then the buckling stress FE is given by this. So actually itong stress at saka ito, magka-relate, pwede natin yan ma-relate. No? So itong L over R is a slenderness ratio, effective length factor is 0.8. You're given the following properties of the section. Determine the axial load that will cause buckling. And then determine the buckling stress. So ito muna. No? Ito muna solve natin. Alright, so by the way, correction lang. Ano to, no? Times 10 to the 6. So mm to the 4. Okay? So ayan. Para malaman natin kung ano yung axial load that will cause buckling, so we will use this. However, we have to identify first saang axis siya magbabakel. And we can only do that by finding the critical slenderness ratio. Para mahanap yung critical slenderness ratio, kailangan mong mahanap nasaan yung axis na merong pinakamalaking slenderness ratio. Alright? So, para makuha yun, meron naman tayong automatic binigay na yung moment of inertia niya, no? Ix and Iy. So, directly, pwede na natin makompute yung radius of gyration. So, di ba yung Rx ay square root of Ix over A. So, yung Ry, ganun din, square root of Iy over A. So, yung Ix natin dito, ito na nga, mas malaki compared sa Iy. Tapos yung area natin, save lang naman. Kaya dito makikita na kagad natin kung saan siya mas may malaking or kung saan siya may mas maliit na radius of gyration. Kasi ang mas maliit na radius of gyration ay magbibigay ng mas malaking slenderness ratio. Okay? So, dito, ito yon, no? Yung Iy. Pero anyway, compute na rin natin parehas. So, this is square root of 9290. So that gives us 110.39. Tapos yung RY naman, 64.69. Okay? So as you can see, mas maliit yung RY compared sa RX. Kaya ibig sabihin, mas mahina siya sa Y-axis. Pero hindi all the time na ba dahil mas maliit siya sa mas maliit yung R1 niya sa RX, sa RY na kagad siya mag-govern. Minsan kasi effective length dun sa isang axis ay iba dun sa kabilang axis, no? Kaya kapag ganoon, kailangan natin i-check parehas. So sa case na to naman, walang sinabi. So ibig sabihin parehas lang, no? The steel column is fixed at the top and hinged at the bottom. So there is no side sway. Tapos wala namang sinabi na merong support sa mid-height. So, ibig sabihin, parehas lang ng effective length on both axes. Kaya dito, automatic, ito na yung mag-govern. No? So, pakita na lang din natin na kapag kinompute natin yung slenderness ratio about X, so KL, so ang K na binigay, 0.8. No? Ito, binigay na to, pang design na K kasi fix sa top, fix sa bottom, tapos hinge. Kapag theoretical kasi, 0.7 yun. So ito, design yung binigay na K, 0.8. Na medyo mas mataas ng kaunti. But anyway, sa board exam naman, pag binigay yan yung gamitin mo. No? Given na eh. Okay? So, we have 0.8 times L. Ang length natin ay sa yung column height. Ito. Column height, ito, 8 meters. No? So, 0.8 times 8,000. Over Rx.
Tapos sa Y naman, so same lang, over RY. Ayan. So, again, I can assure you na mas malaki na to kasi mas maliit to eh. Inversely proportional sa. The same lang to eh. Di ba? So, we have 0.8 times 8,000 over 110.39. That gives us 57.98. Again, walang units yan ha. Tapos para naman sa Y, 64.69. So that gives us 98.92. Okay, so ibig sabihin, ito yung critical slenderness ratio. Mas malaki. So ibig sabihin, susceptible sa buckling about the y-axis itong particular column na to. Okay? So now, in calculating the Euler's buckling load, itong axial load na to, no? Bale, ito yun. So we must use yung slenderness ratio about the y-axis. So pwede naman to gamitin, pero dapat ang gagamitin mo is IY tapos itong KL sa Y. So pakita ko lang. Di ba ito yung binigay na formula sa problem? Okay? So dahil ito yung naging critical natin, no? Kaya dapat ito ay Y. Tapos ito naman KLY. Dahil yun yung naging critical. Kung yun yung gusto natin gamitin na formula. So ipakita ko lang pi squared 200,000 yung E. Tapos yung IY natin is 38.88 times 10 to the 6 over KL. So 0.8 times 8,000 squared. Ayan. So, ito i-check mo yung units. Ito ay mm to the fourth. Ito ay megapascal na equal lang sa Newton per millimeter squared. Ito ay millimeter squared. So, as you can see, magka-cancel ito dito. Squared na lang to. Tapos magka-cancel ulit yan dito. So, ang units natin ay Newton. So, our Euler's buckling load, gawin ko ng kilonewton ha. Okay, so ito. So, 1873.68 kilonewtons. Okay? Alright, and merong other version itong Euler's buckling load. Okay, so kapag kinonvert natin sa isang version niya, di ba, sabi natin yung I or yung radius of variation, square root of I over A. So lumalabas yung I ay R squared A. Para again, para ma-solve mo tong I, square mo both sides para matanggal to, tapos cross multiply yung A. So pwede natin i-substitute dito. Kaya magiging PE is equal to pi squared E, tapos this is R squared A over KL squared. And then itong R na to, pwede mo ibaba. Ganyan. Okay? And then itong KL over R, yan yung slenderness ratio na critical. Okay? So sa case natin, this is again 200,000. Yung A natin, area, na given ay 9290. Okay, and then, yung gagamitin natin na slenderness ratio, ito na-solve natin na critical, which is itong 98.9. So, meron lang itong konting discrepancy dun sa naging sagot natin. Dahil nag-round off na tayo. Pero pakita lang natin, same lang yan. Okay, so ayan. 1,873.65 kilonewton. Same answer. Okay? So, again, ang gusto ko lang kasi dito,
sa formula to is nagagamit na kagad natin yung critical slenderness ratio. Ay yun na magpo-prove na yun yung axis na mag-govern for buckling. Okay? Yung larger. So in this case, ang sagot natin is letter D. And then for number 2, what is the buckling stress? So for the buckling stress, actually, ito lang yan, no? Pwedeng dito natin hugutin, dito. Hindi, wag mo na dyan. Hindi, sige, dito muna. So, buckling stress, di ba ganito yung buckling stress? PE. Para maging stress, di-divide mo ng area. Di ba? Divide mo ng area. So, cancel to. So, you are left with PE is equal to pi squared E over slenderness ratio critical squared. So, ganyan. So, ito yun. Ay, sorry. Stress na pala to. Stress na to. So, force over area is stress. So, pwedeng ito, yung gagamitin natin. Okay, pero pakita ko lang kung paano nakuha itong binigay sa atin na stress. So, galing lang yan dito. Okay. So, kung dito ka naman, PE, pi squared EI over KL squared. Halimbawa, dito ka naman galing. So, again, mag-divide ka ng area. Diba? Divide natin ng area. So, ito, stress na. Yan. So, pi squared E, I. No? I, tapos, pwede umangat yung area over KL squared. Okay, tapos note that radius of gyration or radius of gyration is equal to square root of I over A. So, let's say I want to solve for, halimbawa lang, I want to solve for I. So, R squared A is equal to I. So, itong I na to, pwede kong palitan. So, magiging pi squared E, tapos magiging R squared A times A. O ba? Sorry. Medyo narito ako ng kaunti. Hindi pala angat itong 8. Kasi itong divide na to, dito lang to sa ilalim. Kaya pag dinivide ko, yung buo yung dinivide ko. So itong A na to, nandito lang pala. Sorry. Dito sa ilalim. Okay, so we have R squared A over KL squared A. So magka-cancel lang yung A. Okay, so yung stress natin will be pi squared E R squared over. So pwede may baba yung R squared. Diba? KL squared over R squared. So once again, it is the same as the critical slenderness ratio. Okay? So same lang siya dito. Okay? Which tells me na itong binigay sa atin na formula dun sa problem may mali. May kulang. Na may kulang. Dapat ito, ano na to, KL over R na to. Nasa ilalim. Okay? But anyway, no? Anyway, to calculate the effect, the stress, no? Okay, so we can just um we can just use yung tamang solution. So, tamang solution ito eh. Ito dapat. Or ito. So same lang, as you can see, same lang yung naging ending regardless kung ano yung ginamit natin na formula, di ba? Same lang. Kaya dapat ito yung formula. So dapat ang tamang computation natin for number 2 is Fe is equal to pi squared E over slenderness ratio. Okay, and that is pi squared times 200,000 over ano yung critical slenderness ratio natin? 98.93 squared. And that gives us
So, ang sagot dito ay naka-megapascal. Kasi naka-megapascal itong 200,000. So, that gives us 201.605 megapascal. And that is correct answer. Okay, so dapat ito yung correction dun eh. Dapat ito ay hindi lang KL, merong KL over R. Yan. Okay? Now, another way of solving for the Euler's buckling stress, kung alam mo naman yung Euler's buckling load, para maging stress ito, divide mo lang ng area. Yun lang talaga yun. No? Kung hindi mo man kabisado, so ibig sabihin hindi na to minimemorize kung alam mo naman yung Euler's buckling load. Alternatively, this can be calculated as PE over area. Ano ba yung PE natin? Di ba? 18, ano yan? 1873.65. Kaya lang naka-kilonewton ito, gawin nating newton para maging megapascal. Tapos yung area natin, di ba? 9 to 90. Ayan. Kung titingnan natin, ang value niyan dapat same lang. Ayan. So as you can see, same lang. 201.68. Okay? So actually, ang madalas natin ginagamit sa design code, ito. Madalas natin itong ginagamit sa design code. No? So sa NSCP 2015, di ba, sa LRFD or ASD na analysis, kinukuha natin to FE. So yun yung pi squared E over KL over R squared. So naka-indicate ito sa NSCP. Kaya ito yung Euler's buckling stress. Kaya again, dun sa formula na binigay sa problem, may typo error lang dun. Dapat ito ay KL over R squared. Okay? So our answer for number 2 is letter C, 202. Now for number 3, using the table, determine the allowable compressive load. Okay, so guys, sa NSCP 2015 sa LRFD ASD analysis, ang ginagawa natin doon para makuha yung compressive load, yung allowable load, no? Um, yung critical slenderness ratio, yung critical slenderness ratio ay i-compare natin dun sa limiting slenderness ratio na 4.71 square root of E over Fy. Co-compare natin yan kung less than ba or greater than ba. Tapos doon malalaman natin na may formula yon, no? Kapag less than, may formula yung FCR. Kapag ka greater than, meron ding another formula yung FCR. Okay? Yung critical stress. Tapos para makuha mo na yung nominal stress, edi ano na, FCR times area gross. So ganun. No? Yun yung ginagawa natin para ma-define kung ano yung allowable load, no? Kaya lang sa mga recent na questions sa board exam, hindi na pinapagamit ito. I mean kumbaga hindi binibigay itong provision na to. Ang binibigay sa atin instead is yung galing sa AISC na tabulated allowable stress. Okay, yun yung binibigay ni examiner. So actually, mas madali itong gamitin compared dito sa formula base. Kasi sa formula base, mag-check ka pa kung yung less than ba siya or greater than. 'Di ba? Tapos merong magkaibang formula to eh. Okay? So dito sa case na to, hindi na kailangan. Ang gagawin na lang natin is kung ano yung nakuha natin na critical slenderness ratio, makukuha na kagad natin yung allowable stress. Okay? So, halimbawa, ano ba yung nakuha natin na critical slenderness ratio? Ito, 98.93. So, yung 98.93, nandito yan. Nandito yan. Ayan. Diyan. So, ibig sabihin, yung allowable stress natin is in between 91.2 and 90.3. So, normally, what we would do is we will interpolate. No? So, mag-interpolate tayo dito. So, palakihin ko lang yung values niyan. Ninety eight. Tapos 98 point, ano yung sa atin? 98.93.
Ayan, 98.93. Tapos 99. So sa allowable stress, kapag 98, 91.2 megapascals. Kapag 99, 90.3. So hinahanap natin ito. Okay, so by interpolation, you can just use your calculator, go to mode stat, mag-linear interpolation lang tayo, linear. Tapos ilagay na lang natin sa x itong slenderness ratio. Tapos lagay natin sa y yung mga allowable stress. Ayan. Press AC, magre-regression tayo. Regression. Tapos kailangan ko yung y kasi yung nilagay ko sa y-axis tong FA. So lagyan natin sa harapan yung actual na slenderness ratio. So automatically, ito na, i-interpolate niya na yung value. And that is 90.36, around 90.36 megapascals. Okay, and with that, we can now compute our allowable load. So allowable load is allowable stress times area lang. And that is 90.363 times area. Yung area nito is 9290. So once again, this is in megapascals na naka-Newton per millimeter squared. Ito ay naka-millimeter squared. So ang sagot natin dito, naka-Newton. So kailangan natin i-divide ng 1,000 para maging kilonewtons. So we have this times 9290. So that is 839.47 kilonewtons. And that will be our answer. Okay, so from the choices, let's just choose the nearest value. So the nearest is 840. No? All right, and that would be our answer.